Hello, magandang gabi sa lahat. Good evening to everyone. This is Justin Talk News PH. Napakasaya ng gabing ito. But before anything else, before we will go to our main topic, our main discussion for this evening, please like, share, follow, and subscribe. Most of all, paki-pindot yung subscribe before we start doon sa mga bago nating mga viewers at doon sa mga dati na nating mga subscribers. Salamat sa patuloy ninyong pag-follow at pag-suporta dito sa Justin Talk News Page. Ito nga sinabi ko, maraming naglulundag sa saya sa nangyayaring impeachment, initial impeachment hearing by the impeachment court, which was presided by Chis Escudero, the presiding officer. Siguro marami na rin nakaalam, but itong topic natin anti-climactic kasi uunahin ko yung resulta. So wala nang climax. So ang nangyari, nagkaroon ng botohan. Actually, the voting is for the motion of Senator Bato de la Rosa, which was who amended his first motion na to dismiss the case, and dinala niya yung amendment na sinuggest ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, at ito ay nag-garner ng 18 na affirmative votes and only 5 negative votes in favor of BP Sara doon sa motion ni Senator Bato. So yun ang nangyayari. But para maintindihan nyo mabuti kung ano ba talagang nangyari, lalo na ito, napakahaba ng session na to, ng hearing na to. I think it started around 4:30 at ngayon lang a couple of minutes ago natatapos. So medyo mahaba at maraming pangyayari sa hearing na yan kung panoorin ninyo. So medyo mahaba, hindi natin makuha ang complete details doon sa mga debate na nangyari, but we can have an overview doon sa mga pangyayari, ng mga prominent highlights doon sa nangyaring initial impeachment trial hearing sa impeachment case ni BP Inday Sara. So allow me to recall, ibalik natin yung pangyayari kasi actually ito yung nangyari kahapon. Kasi gusto ni Senator Bato na mag-submit ng resolution for the dismissal of the impeachment case ni BP Inday Sara. This happened yesterday. So sinabihan, actually nagmotion si Senator Bato na gusto niyang i-dismiss ang case, but maraming nag-intervene kasi lalo na si Joel Villanueva at saka itong si Coco Pimentel na hindi niya yan magagawa na mag-motion ng dismissal of the impeachment case of BP Inday Sara dahil hindi pa na-convene ang Senado as an impeachment court. So nangyari, nag-roll out si Chis Escudero na tama yung motion or comment ni Joel Villanueva na kailangan muna mag-convene ang Senado as an impeachment court bago makapag hain ng motion si Senator Bato for the dismissal of the impeachment case. Nagkaroon ng caucus, then sinabihan si Senator Bato, kasi gusto ni Senator Bato na before siya mag-take off, kasi ang what was proposed by the minority is for the convening. Ang una pa lang nangyari, i-convene yung impeachment court na nangyari nga
doon sa motion ni Senator Coco Pimentel. So, yun ang pinagdebatihan. Kaya, naglabas din si Senator Bato ng kanyang motion to dismiss the case. So, ngayon, nung nagkaroon na ng debate, nag-roll si Chis Escudero na ang gusto niya mangyari, ang desisyon niya is for the Senate to convene. At ang unang gagawin ay mag-take ng oath si Senator Chis Escudero. So yun ang nangyari. Nag-take ng oath si Senator Chis Escudero at sa kondisyon na ang mga senador na senator judges will take their oath. Ito na nga ngayon. Kahapon yung nangyari na nag-take oath si Chis Escudero. So ngayon, nag-take oath. Pero kahapon na pinag-usapan na before siya mag-take oath si Senator Bato dahil nga sa kanyang resolution to dismiss the case, impeachment case sa BP Sara, kailangan magsalita muna siya. Papayag siya sa ganyang kondisyon na mag-convene ang Senate para doon niya i-file ang kanyang, sabihin ang kanyang motion for dismissal. Medyo tricky ang pangyayari dahil mamaya sasabihin ko kung bakit tricky. Ngayon, so dumating na ngayon itong araw na to. So nangyari, before nag-convene, before na mag-take out sila, nagsalita si Senator Bato. Nagsalita siya kasi binigyan na siya ng precondition na kung papayag siya na mag-convene muna ang Senate, pwede siya magsalita. So ang ginawa niya, nagsalita siya ulit. But he was stopped by Coco Pimentel dahil hindi nga nangyaring na-convene yung Senate. So ang nangyari, talagang nag-oath muna sila. After taking an oath, pinangakuhan si Senator Bato sa presiding officer na si Chis Escudero na he can deliver his privilege speech after siya mag-oath at mag-oath ng lahat na senator judges. So nangyari, nagbigay ng privilege speech si Senator Bato before siya mag-oath. Kasi ang gusto niya mangyari, hindi muna makonvene ang Senado. Makonvene ang Senado as an impeachment court. So nagbigay talaga siya. Doon na niya hinayag ang kanyang motion na i-dismiss ang case dahil nga sa maraming infirmities, constitutional infirmities o mga pagkukulang o paglalabag sa konstitusyon, yung final na impeachment case ng House of Representatives. So yun ang punto niya. Nung pagkatapos niya, sinabihan siya ni marami pang reason si Senator Bato. Of course, yung sinasabi niya na magkahiwalay-hiwalay lang ang Pilipinas, na totoo naman ang mga tao dito sa Pilipinas magkahiwalay-hiwalay. At instead of focusing sa talagang totoong problema ng bansa natin, naka-refocus na tayo sa ibang mga bagay na hindi naman ganyan ka-importante, tulad nitong impeachment, which is purely political enhancement kay BP Sara. So, ang sunod na nangyari, sinabihan siya ni Chis Escudero dahil nga nag-object si Coco Pimentel sa pagbigay niya ng ganyang motion. Sabi ni Chis Escudero, mas maganda kung sabihin mo yan sa motion after yung motion na yan, after makonvene natin ang Senado into an impeachment court. So, yun ang nangyari. Ngayon, yun na nga, inulit lang ni Senator Bato, nung pagkatapos sila mag-oath, silang lahat ng mga senador, sinabi na rin niya yung motion niya to dismiss the case. Ngayon, parang tricky. Kasi nga, before, sabi ni Senator Bato, pwede ba pagkatapos namin mag-oath, babalik tayo sa pagiging regular na Senate legislation body, hindi tayo impeachment court. Kasi ang purpose niya, para hindi mabahiran yung
pagiging senator judge niya. Kasi by that time, kung makumbina kasi, dapat neutral na siya kasi judge siya eh. Pero ang ginawa, di ba to, tinuloy pa rin niya yung yung motion niya to dismiss the case. Ngayon, nagmanifest sila Risa Hontiveros at saka si Coco Pimentel na hindi na dapat si Senator Bato magsalita ng ganyan. Pati si Robin Padilla nagsalita. At saka nagsikan si doon sa sinasabi ni Senator Bato with regards to the dismissal of the case. Nagsikan si Senator Bungo. Marami siyang binigay na reasons. Yun, reason na talagang dapat nang ifocus natin yung totoong kalagayan ng mga mamamayang Pilipino ang asikasuhin ng ating pamahalaan na hindi ginawa hanggang ngayon. Impeachment ang kanilang pinag-abalahan. So, ang nangyayari, nagreklamo, nag-object sila ni Risa Hontiveros na dapat hindi na tayo dapat mag-comment ng kanyan dahil senator judge na tayo. No, tayo ang dapat daw yung magsasalita niyan ang defense lawyers ni Vice President Sara na merong constitutional infirmity yung sinampa na kaso. So, hindi na dapat sina Bungo at si Senator Bato magsabi niyan dahil judges na sila. Kaya sinabi ko na napaka-tricky at alam ni Bato yan. Once sabihin niya ito during after the oath taking, yan talaga ang objection nila Coco Pimentel. Ang gusto nila mangyari na basahin muna yung basahin yung mga ebidensya, yung mga charges against VP Inday Sara. Kaso nga lang wala diyang prosecutor, so it was scheduled sana kahapon. Ngunit sinunod nila yung kanilang rules na kailangan magkaroon ng notice from their Committee on Rules. Ang Committee on Rules ang hahawak doon sa mga evidences na pinipresenta ng prosecution yung na-receive nila na impeachment case na nandoon yung mga grounds sa demanda nila kay VP Sara. So, hindi na kailangan so, yun na nangyari. Dumaan sa Committee on Rules which is headed by Senator Tolentino. Nangyari yan kahapon. So, yung mga lahat na reklamo against VP Sara, hinandle, tiningnan ng Committee on Rules. So, pagkatapos, yun na nga, ito na nangyari na nagkaroon na ng motion si Senator Bato. Siyempre, maraming nag-argumento na dapat daw yung prosecutor magkaroon ng talagang trial para nga masabi yung mga kaso na yan at dipinsahan din ng mga abogado ni VP Inday Sara, yung mga defense lawyer ni VP Sara. Pero sa kalaunan hindi bumigay si Senator Bato. Hindi siya, sabi niya, I stand with my motion to dismiss the case of impeachment against VP Inday Sara. So, magkaroon ng impasse. So, hindi matatapos yun, yung ganyang kaso. So, naghanap ng paraan si Senator Cayetano at ito na yung kaso na pagbalik ng ang suggestion ni Senator Cayetano na i-return ang impeachment case na pinadala nila sa Senado doon sa House of Representatives at magbigay sila ng certification na itong sinubmit nila na fourth na impeachment case ay walang constitutional infirmities, just to certify na talagang walang constitutional infirmity ito. At saka wala silang binayolate dahil tatlo ang una nilang sinampa. Kahit na sabihin doon sa
case ni what Ombudsman Gutierrez, yung ba yun yata yung sinight ni Hontiveros na pwede magpasa ng multiple na impeachment cases. Basta isa lang ang re-refer mo. Doon sa Senado, isa lang case ang ni-refer mo. Yun daw ang sinasabi ng Supreme Court na pwede daw yun. Pero yun ang stand ni Hontiveros. Pero nagkaroon pa rin ng butuhan diyan sa motion ni Senator Bato. Siyempre, sila ni si Coco Pimentel talagang against diyan na ibalik ang para magkaroon ng certification, i-certify nila na walang constitutional infirmity o walang diferensya yung sinubmit nila na impeachment case sa Senado noong February 6. At kailangan yung tatlong sinubmit nila na mga na hindi nila binigay kay Reginald Velasco, kailangan i-certify din nila na hindi nag-violate sa one impeachment case per year rule ng House of Representatives. Kailangan patunayan nila na hindi. At ang pangatlo, mabigat. Kasi sinabi doon sa isa sa mga kondisyon para matuloy ang itong impeachment case na ituloy nila yan sa 20th Congress. Di ba? Parang may tricky. Parang may catch doon sa sinabi ni Senator Cayetano na papayag kayo. Kasi some of the congressman doon na sa prosecutors ay nananalo. So, there's a possibility na sila pa rin ang ma-appoint during the 20th Congress. Pero maraming argumento dyan. Kasi si Senator Tolentino nagsabi na hindi yan pwede i-crossover. Even Robin Padilla doon sa huli niyang pananalita, sabi na hindi yan pwede i-crossover to the 20th Congress. At ang 19th Congress, hindi pwede i-bind or bilitin, talian ang 20th Congress para sundin ang request nila na ipatuloy ang impeachment case. So makita natin na yan ang catch. At ito napansin na Risa Hontiveros na panay daw ang iniba lang yung lingwahe but the meaning is the same, which is return to the Congress. There's another word pero I'm not going to use that kasi hindi ganong maintindihan. Return, which means dismissal na rin. Kasi hindi na nga hindi na magkaroon ng actual hearing diyan sa kaso. So anong nangyari, dahil nga doon sa motion ni Senator Bato na pagbutuhan na natin to kung papayag ba kayo na ibalik natin itong impeachment case na to, itong mga papel na to, ibalik natin sa Senado for them to certify na walang paglabag sa Constitution itong pinail nila na impeachment case. So wala magawa si Risa Hontiveros, sina Coco Pimentel, wala silang magawa kasi nag-decide si Jesus Cordero to divide the house. Kung pabor ba kayo dito sa motion, kasi ang unang motion ni Bato, which is dismissal, nakita ni na Senator Cayetano na mahirapan tayo dyan sa dismissal. Dahil kung i-outright dismissal natin, maraming magreklamo niyan at maraming pupunta sa Supreme Court. So magka-problema pa. Pero hindi yan problema dahil lalo magtagal yung kaso. Pero dito sa ginawa ni Senator Cayetano, parang compromise. Kino-compromise na lang yung sitwasyon na yan. Na instead of dismissal, i-return na lang ang impeachment case documents doon sa
House of Representatives sa mga prosecutor para i-certify nila. So, yun ang nangyari. So, nagkaroon ng botohan kung sinong papabor sa ganyang paraan na pagbalik ng impeachment case na sinampa ng House of Representatives doon sa mismong Kongreso. So, ang resulta, yan ang sinabi ko. Sinabi ko muna kong mga vlog na yun ang balita, ugong-ugong na ganyan kalaki ang numero na boboto. Napapayag sila na ibalik ang impeachment case holder siguro doon sa Kongreso. So, ang boto ay 18 affirmative, pumayag sila na ibalik, at 5 lang, kasi 23 lang sila 5 lang ang sumang negative ang boto. So nakikita na natin sino yung negative. Si Coco Pimentel, of course, si Risa Hontiveros, si Crispo, kasi nagkaroon ng explanation ng kanilang boto. Nag-explain si Crispo na ganyan, gusto talaga daw niya na matuloy yung ayaw niya na ganito, na ibalik lang yung impeachment doon sa Kongreso, sa House of Representatives. O yan ang explanation niya. At si Sherwin Gatchalian, ganun din ang reason niya, na gusto niya matuloy talaga dahil yan daw ang dapat na mangyari, na ituloy nila ang impeachment case. Ngayon, ang pang 5, kasi 5 18, then 23 sila. Okay, wala si Angara So, ang pang 5, either si Raffy Tulfo. Sa tingin ko si Raffy Tulfo. yun ang tingin ko. Siya ang bumoto for either kasi hindi in-explain ni Raffy Tulfo. Pero ako, may duda rin ako na hindi si Raffy Tulfo. Ang duda ko niyan ay si Joel Villanueva. Kasi ang sinasabi niya, puro negative In fact, siya nga nagpo-brought out ng maraming manifestation na kumakalaban sa mga sinasabi ni Senator Bato. So malamang si Joel Villanueva. So si Joel, si Gatchalian, si Coco Pimentel, si Crispo, at saka si Risa Hontiveros. So, makikita mo doon sa botohan. Makikita mo doon sa botohan. Ang tindi. Lahat na alyansa na natalo, o sina Bong Revilla, ay nandoon pa ng mga incumbent yan Hindi pa naman tapos, 19 Congress pa sila. Bong Revilla, si Nancy Binay, si Lito Lapid. Oo, Lito Lapid. Nandoon yun. Kasama ba si Lito Lapid? O, kasama, kasi incumbent siya. Re-electionist nga siya. O, Lito Lapid. Nandoon. Of course, si Naligarda, si Pia Cayetano, si Nancy Binay, o si Cynthia Villar. 18 sila. Si Mig Subiri, si GB, at saka si Jinggoy. 18 silang bumuto. So makita mo na yung number. So kahit nasabihin natin na mayroong crossover na pwedeng ipagpatuloy doon sa 20th Congress, pero kailangan mag-agree ang mga senador na akseptahan nila at ituloy. Paano? 80 na yung umayaw Yun din ang buto na mangyayari. Baka malaki pa. Kasi hindi ko pala na-mention si Amy Marcos sama. Kasi nandoon na si Marcolita, nandoon na si Camille Villar. Wala na si Ma'am Cynthia, si Camille nang papalit. Pero nandoon pa rin si Mark Villar. So nakikita natin ang number. Kaya ito talaga, kahit na ipagpatuloy nyo sa 20th Congress, which is tricky yun. Kasi ang word na hindi nga natin mapilit ng 19th Congress, ang mga senador sa 20th Congress na ipagpatuloy ang impeachment. Paano na ngayon? Di wala na. Wala na rin yun. Kahit na doon sa condition na pagbalik ng impeachment case sa mga congressman, kahit
Oo, sila. Oo, sige, sige. Oh, walang ano yan, walang constitutional infirmities. Papayag kami na ituloy namin doon. Pero marami doon sa mga congressman na hindi na nailik. Hindi nakasama yung mga bumoto doon na iba. So, gagawa sila ulit ng mga prosecutor siguro, o committee, yung iba na nanalo pa yun. Napapayag sila. Ang problema, ang magdesisyon, ang Senado. O kung ganyan ang nangyaring butuhan, ganyan ang numero, paano pa kayo manalo niyan? O, lalo na kung pagsampa ng 20th Congress na marami-rami na ang nanalong mga Duterte senators. O, ngayon, so yun nangyari. Kaya ang samang loob nila ni Coco Pimentel na raw, parang ni railroad daw ito. Kasi tsaka si Rizal Tiberos, napakasama talaga ng nangyayari. Ngayon, sabi ng ni Tolentino, hindi talaga yan pwede ipagpatuloy sa 20th Congress. So, klaro-klaro. Para yung sinabi na pag-return ng itong impeachment case is tantamount to dismissal of the case. So, panalo si BP Inday Sara. So, dapat maglulundagan ng mga DDS at ang mga Saranatics. Saranatics, narinig ko yan sa dahig. Yung mga diehard Sara supporters. O tayo, bumuto kay BP Sara na 32 million ay nagwagi ngayong gabi na to. So, wala na. Bukas, supposed to be, kasi nagbutuhan na sila ngayon, wala nang presentation of evidence. Hindi na babasahin. Kasi dumaan na rin sa Committee on Rules ni Senator Tolentino. So wala na magbabasa. Kasi nandoon na nagsusumo na sila So, pinadalhan nila ng summon si BP Inday Sara. Siyempre, sasagutin ng mga abogado yun. They were given 10 non-extendable days to reply to the charges lodged against BP Inday Sara. So, bahala na yung mga 10 days yun. So, 10 ngayon. So, 20. June 20, pwede silang sumagot. Then, pwede rin sasagot ang mga prosecutor. So, they were given around 5 days. Siyempre, sasagutin nila yung sinabi ni BP Inday Sara. So, they were given 5 days. So, 5 days, 25 na. 5 days na lang, paano ka mag-hearing yan? Kaya yung mga paghahanda nila Luistro, nakakatawa kayo. Sabi na nga yung pagpapapil ni convicted na si Laila de Lima, wala na. Wala na si Chiljuk, no? Nag-prepara na kayo. Yung mga siguradong magnangak-ngak yung mga abogado ng mga dilawan. Mga dilawan yan Yung mga tauhan ng mga oligarko yan, yung Tagalasal, Ateneo, na mga Lodin, pati yung UST. Mga dilawan yan at sangayan sa mga kaparian yan kadalasan. Mga kaparian yan, yung mga Catholic schools yan na napaka-unfair nila. Samantala, yung sinampa ni Cardima yung impeachment case against BBM, wala naman silang comment. Hindi nga tinanggap ng hindi tinanggap ng Kongreso. Di ba? Mayroon ba silang comment tungkol doon? Wala. At ngayon, ito sigurado bukas magkakaroon na, magangak-ngak ito, baka magrarally pa. Sabi nila, nagyayabang na mag-IDSA daw siya. IDSA kayo. Tingnan natin kung gaano kayo karami. So, yun ang nangyari. Good as dismissed na yung impeachment case ni BP Sara as what we have expected. With that number, wala. Makita mo sa mukha ni Rizal Tiberos, kahit anong sasabihin ko pala dito, walang nangyari. Dahil, nakita mo yung number, ang layo. 18 by 5. 18 affirmative, 5 ang negative. So, medyo naniwala ako dun sa sinabi ni Jesus Escudero na that the majority senators are working for impeachment. Susundin daw nila si PBBM sa mga sinasabi niya na ayaw niya ng impeachment. So ito na nagmanifest, siguro totoo. Dahil nga, sabi ni Amy na takot sila na mapapahiya.
na talagang matatalo sila sa butuhan. At ito ang nag-manifest, ito ang nangyari ngayong gabi na to. So lahat masaya because of this initial victory ni BP Inday Sara. Kahit naman sabihin natin hindi pa tapos yan, but klarong-klaro na kahit anong galaw nyo with that number, ngayon pa lang wala pang trial. Kung mag-trial kayo, yan din ang number. It's a useless effort, it's a useless game. Or di game over na kayo. So yung nag-manifest din si Amy Marcos na masakit yung kay Amy, kaya talagang tinira niya yung scale niya sa anong ibig niya sa hindi ko nakalimutan ko yung ibig sabihin ng scale, basta puro scale ang sinasabi niya. Saan kayo lulugar pala? Yun kasi daw pinatungkulan niya si Tambaluslos na masyadong ambisyoso, kaya nga sinampa itong impeachment case na to, despite the fact na ang daming problema ng bansa natin, tinuloy pa rin nila yan. At ngayon napapahiya sila. Laking sampal sa mukha nila yan. Sipin mo yan, 18/5, 18 against 5. Talagang kahit na itutuloy mo yan, talo pa rin kayo. Nakikita na natin ang laro ng impeachment, which is a political trial lang talaga. Nangunguna yung interest ng mga politiko. So yun ang nangyari ngayong gabi na to. So this is a very rejoicing moment para sa mga DDS. Dapat ang kasunod nito, dapat ang pagpauwi ni President Duterte. Double kasayahan ang mangyayari niyan. Double happiness ang mga DDS. Ngayon, paano pa kayo kahit mag-rally kayo dyan ng 100 taon, walang mangyari sa inyo? Wala na, nag-decision na eh. Sipin mo yung isa sa mga kondisyon na binigay ni Cayetano doon sa mga congressman na binalik na niya yung impeachment case, na papayag ba kayo na mag-prosecute kayo sa 20th Congress? Parang kalukuhan eh. Kung sabihin nila papayag, papayag ba yung sino ba magbigay ng desisyon na itutuloy yung kaso na yan, yung impeachment case na yan? Diba ang mga senador din? With that vote, kahit nasabihin natin yung mga natalo na napalitan naman ng mga bago na probably favor pa rin kay BP Inday Sara dahil nga nakikita na nila ang 2028. Ganyan. Lalo na yung mga re-election. Nagtaka nga ako ni Joel Villanueva, bakit ganyan ang papel niya? Hindi ba yan re-electionist? Si Grace po pala wala na yun, graduate na siya. So antayin siya ng 3 years ulit, pwede na siyang tumakbo tulad ng ginawa ni Tito Soto at ni Bing Lacson. So ganyan na nangyari ngayong gabi na to. So bukas wala nang reading, iwan ko kung anong gagawin nila bukas. Baka legislative business naman sila bukas, yung mga pending na mga legislation, mga bills na hindi pa nagawa, baka yun ang iti-take up nila. Kasi nagpapadala pa ng summon eh. So kung magpapadala ng summon, sasagot after 10 days pa. Wala na. Hindi na mag-appear yung mga prosecutor. Yung mga pinagawa yung mga gandang barong, hindi na magagamit. Si Luistro, yung mga gown mo dyan, hindi na makita doon sa Senado yan. So yun ang pangyayari ngayong gabi na to. Very victorious moment para kay BP Inday Sara. Kaso yung iba hindi nila mas-surmise kaagad kung ano ba nangyayari. Kasi binalik return to Congress, which is tantamount, which is the same as dismissal sa totoo lang. So bukas maraming maging masaya, at ito ang baka nga mangyayari ngayong buwan na to, ang either magkaroon ng interim release si President Duterte, or magkaroon talaga siya ng acquittal dyan sa kaso with regards to the jurisdiction sa ICC. So ito, double whammy ang happiness ng mga DDS at mga Duterte supporters. So with this, maraming salamat sa pagpakinig ninyo dito sa short
episode natin ngayong gabi na to. At salamat din doon sa mga bagong subscriber. I hope kung bago pa lang kayo dito sa channel na to, Justin Talk News Page, kindly subscribe. Paki-subscribe naman, kahit pa isa-isa, para naman umangat ng konti itong munti nating channel at magkaroon ng konting improvement naman ang mga facility natin. Maraming salamat sa inyo at good evening, at this is a very happy and victorious night para sa mga DDD supporters. So you try to savor the flavor of winning, at ito na yun. Initial pa lang to. What will come next will be a bigger one, bigger chunk. It will satisfy your craving for victory. Ito ay mangyayari sa 2028 elections, and we should be steady in doing all the positive things that we are doing towards this direction. At maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Page, at good evening sa inyo.